Okay, so mag-react na tayo dito mga kamatis, mga kaibigan, dito sa Timawa Podcast. Okay, shoutout sa kanila kasi naalala ko, actually napanood ko yung content ni Franklin Miano na kasama sila dito. Kasama sila ng Timawa Podcast. And sila Don Soriano din, basically ang mga ini-interview nila dito, yung mga business-minded kabang na tao. Anyway, tuloy na natin to. Since ikaw napupunta ka na sa business world, okay. No? Yes. Sino ang feeling mong fake business coach lang? Right off the bat. Okay, sige, tuloy natin. Napapanood mo sa TikTok or sa social media, nagbibigay ng advice, pero feel mo, peke lang naman to eh. Para sa akin, alam ko yung mukha pero hindi ko alam yung pangalan. Okay, ano na lang sinabi niya? Anong mga... Si Frank ba yun? Hindi, ano naman eto, i-qualify ko yung statement na pagiging fake ni Franklin Miano. Kasi anyone can be a coach pero it really depends kung ano yung accreditation mo to be a coach. Like ako, pwede kong tawagin yung sarili ko as licensed professional kasi meron akong lisensya. Meron akong assessment test na kinuha, tapos pumasa ako dun sa assessment test. So, hence, meron akong lisensya, magturo, kuha nyo. So, I can tell to anyone na ako ay isang lisensyadong professional. Ano yun? That goes without saying. Hindi ko na kailangang ipatunayan pa sa inyo kasi may assessment akong kinuha. Ngayon kasi, ang daming coach na nagkalat ngayon sa ating bansa. So, tatanungin nyo lagi, paano nila nakuha yung pagiging coach nila? What are their credentials? Ang bukang bibig kasi lagi nitong si Franklin Miano, I have 10 businesses. Technically, that is true. Meron siyang 10 businesses. Pero are these businesses successful? Kasi merong mga follow-up questions yan na itatanong mo to check on the credibility of the person. Si Ava kasi dito, hindi niya ma-pinpoint kung bakit sa tingin niya hindi fake na business ko, na parang fake sa kanya si Franklin Miano. So, just to qualify the statement na yan siguro yung kanyang train of thought dito. Kasi parang, well, kayo na lang ang bahalang humusga. Doon pa lang sa mga models, GG na ano pa ba kailangan kong patunayan? Pero sabi ko nga sa inyo, this is going to be a slow and painful cooking process for him. Pwede na, at saka ito lang Franklin, baka iniisip mo kasi na kunyari i-demanda mo ko. Tapos titigil ako. That is not going to happen. Promise ko sa iyo yan. Tanungin mo yung mga nagdemanda sa akin noon. Tanungin mo sila kung tinigilan ko ba sila. Baka nga mas mag-intensify Ngayon pa isa-isa, pa dalawa-dalawa lang Baka gawin kong 3 or 4. Tapos talagang kalkalin ko lahat ng dapat kong makalkal. And of course, kung kaya mo magdemanda, ako din. Kaya ko din magdemanda. Ano ka ba? Pero I am not going to be the aggressor of this. I am just going to exercise my rights, the fullest extent of what freedom of speech and expression can do to a person. Na legally possible, of course. Siguro here and there may mga mali akong sinasabi in the sense na it could be misconstrued as libelous, pero I don't think that it would have any merits at the end of the day. So, kaya ako laging evidence-based. Kaya mahirap talaga akong kalaban, Franklin. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan. Pero Frank Mall, mo? Miano? Oo. Frank Mall? Hindi ako naniniwala. Nako, baka gawan ng reaction video niyan. Ba't di ka Sa naniniwala? kanya Dahil? Bakit? Hindi naman dahil sa may basher siya or wala akong nakita sa kanya. Yun. Parang hindi ko rin din hindi ako na hindi ako nahihikayat. Ayun. Okay, So, bakit? nasabi niya. Okay. Bakit hindi ka Sorry nahihikayat? Frank, pero totoo yung nararamdaman ko na yan. So, yung gut feel niya kay Franklin Miano, hindi okay. So, kailangan din, of course, kapag may mga ganyang kambintang, dapat i-quantify mo. Malamang if you sit down with her and you ask her, kunyari, she will be given 20 minutes to think about her answer. Siguro ma-answeran niya naman din yan. Of course, itong mga podcast na ganito kasi napaka-spontaneous niyan.
Kaya I would suggest you, kaya kagaya nila Tigdigs na gusto kong kausap ng harapan, wag na, mapapahiya lang kayo. Para kayo nagtisis, hindi naman kayo nagtisis di ba? So, wag ganon. Ano na lang, kung ano yung sa tingin nyo kayang sagutin nyo sa akin, sagutin nyo and I will respond accordingly. Maawa kayo sa sarili nyo. This is not a game you wanna play with me. Anyway, ituloy natin. Kasi isipin mo ako at saka si Tigi nagharap sa ganyan or kami ni Franklin Miano, baka umiyak yun. Puro ganun yun. Tapos mga mag-motivational speech bigla. I do not want to waste my time on that. Anyway, tuloy natin. Huwag nyo i-edit yan. Grabe. Prof yan. Kaibigan natin dyan. Pero opinion lang. Opinion yan. Feedback mo, Prof. Baka kailangan mo mas gandahan yung delivery mo sa social media. Pero don't take it personally. Just improve yourself. Ayun, yun naman nga talaga eh. Alam mo, Franklin, eto bibigyan kita ng advice It's time to come clean about what you've been doing. You got rich because of the courses. I even doubt na yung Franklin Media na yan is pulling the same numbers as selling the courses. Sa tingin ko, doon ka talaga yumaman. And of course, we need, kasi mahirap yan, ngayon kasi ang bagal niya mag-respond. If totoong coach ka talaga, tapos you have all the credentials in the world, madali mong i-produce yung mga, doon na lang sa doon na lang sa phenomenon apparel na lagi niyang sinasabi that's pulling in 200,000, 800,000 numbers. Who would believe you after what happened? No one will, di ba? No one will na merong common sense. I mean, titignan lang nila yung information na pinresent ko and then it's over for you. Di ba? The longer you stay in social media, the longer that it will get messier. And I do not plan to stop. Kaya lang talaga, minsan, busy ako, Franklin. So, pasensya ka na kung medyo impromptu yung mga, yung mga gawa ko. Kaibigan naman daw ng mga podcaster yun. Pero, ang akin lang din, wag nyo rin konsentihin kasi, yung mayaman siya off dun sa mga tao na naniniwala dun sa sinasabi niya. And end of the day, yung mga tao na yun is wala naman silang nakuha talagang value na totoo How many people really tingnan mo yung MSB Ball na lang. Ang dami nang sumali sa MSB Ball pero yung stage na yun ay just a handful of people na nag-succeed doon sa program niya. It means na hindi siya ganun ka-successful in producing millionaires. And we also have evidence of that or at least a testimony coming in from Steven, yung kanyang isang na iba yung laro kapag millions na yung gusto mong i-hit. Diba? Iba talaga siya. It's not that easy. And we have so many testimonies from left to right from people in the industry na sinasabi, it's not that easy. Hindi yan ganyang kadali, Franklin Miano. You're giving people false hope. So this is why people like Ava Mendez is saying na, hindi etong tao na to parang hindi naman yata to legit. So yun yung kanyang hugot diyan. Nakikita niya yung ginagawa mo, napapakinggan niya yung nangyayari sa social media and nagli-lean in towards siya sa pagiging fake mo according to Ava Mendez. So is there a remedy for this? Yes, of course. And alam mo yun, ayaw mo sa school pero promise ko sa'yo, Franklin Miano, I will take you to school. School is school. Huwag kang bubukol-bukol. Yun. So, take your hits and learn. Pero if you don't want to improve, then it's not going to end well for anyone na talagang pinili yung dumiskarte ng mali over doing what is right. O, tuloy natin. Feedback lang, opinion lang. Tama naman. Mainit ngayon yan, kay makagago. Kaya makagago lang. Ay, hindi, siguro dati pa to. Hindi ko alam kung kailan to sinute. Pero let's look at the comments, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi the comments are very interesting din So, ito, kita nyo. Si the Doombringer na multi-kill ni Ava Mendez. Nalagunan niya kasi siya si Ava Inverse. So, ayan alam nila yung kung sino to. Yung isa ang ganda ng tawa wala ganun talaga ayan nakatag na naman si Franklin Miano. Again, sobrang hirap na
iwasan nito itong mga ganito kasi nga naapektuhan talaga yung reputation niya. And because of what he's been doing for the last couple of months, and actually year na, a couple of years. Naniniwala po ako kay may business talaga siya sa Biringan City. Kung negosyante ka, madali para sa iyo malaman kung yung kausap mo o nakikita mo sa kanya na totoong negosyante siya, di ba? Kasi people really needs right now is to background check yung mga tao. Kasi credibility talaga yung end of the day importante dyan. Granting a platform to someone openly scamming Filipino people is not just irresponsible, it's an endorsement of deception. Are you truly proud to call you such friend? Grabe naman tong opposition politic na to. Grabe yung kanya. Actually, tama naman talaga yan. Kung hindi mo, kasi, and let's end here mga kamatis, mga kaibigan. This is a parang advice sa lahat ng taong nagpa-podcast. If you are going to platform someone, make sure to challenge their positions. This is why I like people like Lex Fridman. Si Lex Fridman podcast. He is the only person that I know that would intellectually challenge their yung kabilang panig and na hindi binabastos. So I hope yung mga nagpa-podcast ng ganyan, hindi niya lang yan ginagawa for the sake of talking to the person next to you. Kailangan din i-challenge niyo yung positions nila. Hindi lang basta-basta tanggap ng information. Kasi pagka ganyan, wala. Di parang vanity piece lang yan. Wala lang. Naging guess ko. So ako mga kamatis, pagka siguro nag-podcast uli ako, lalo na yung may mga issue na tao, I will always challenge their position. Kahit sila comics pag napakinggan nyo kami, pag nag-banter talaga kami, we challenge each other's position. Kasi it's a healthy way of practicing critical thinking. Yung hindi kayo sang-ayon lagi sa isa't isa. O paano, yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Ngege mga lods.